For today's topic, you will learn about dividing 3 to 4 digit numbers by 1 digit number. Sa pag-divide ng 3 to 4 digit numbers by 1 digit number, ay kailangan lang natin sundin ang mga sumusunod na steps. Ito ay compare, divide, times, minus, and bring down. Let's divide 1,568 by 2. Bago tayo mag-divide, ay alamin muna natin kung ilang digit ang ating divisor. So since isang digit lang ang ating divisor, ang ating magiging partial dividend ay isang digit lang din. Pero, kailangan muna natin i-compare ang dividend na ito sa ating divisor. Kailangang mas malaki ang dividend kaysa divisor. Now, mas malaki ba ang 1 kaysa 2? Hindi, dahil maliit ang 1 i-compare kay 2. Kaya, magdadagdag tayo ng isang digit sa ating dividend. Now, itong 15 ba ay mas malaki na sa 2? Yes. So, dahil malaki na ang 15 kay 2, ay pwede na natin itong simulan mag-divide. 15 divided by 2 equals blank. So, alamin natin kung ilang 2 mayroon sa 15 at maaari nating i-add ng paulit-ulit ang 2 hanggang makuha natin ang sagot na 15. So, simulan nating mag-add ng 2 ng paulit-ulit. 2 plus 2 is 4. Plus 2 is 6. Plus 2 is 8. Plus 2 is 10. Plus 2 is 12. Plus 2 is 14. Plus 2 is 16. Now, mayroon bang 15 na sagot sa pag-a-add natin ng 2? Wala. So, kung walang 15, ang pipiliin natin ay mas mababa sa 15. Ano kaya ang mas mababa sa 15? Tama, 14. Kaya, ang gagawin natin ay i-box ang 14. Pagkatapos ay bibilangin natin ang lahat ng 2 na nasa itaas ng binax nating 14. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At ito ngayon ang ating magiging quotient o sagot. So, isulat natin ang 7 sa itaas o sa hundreds place o sa itaas ng 5. Now, after nating mag-divide, ang kasunod na step ay multiply. So, itong quotient natin na 7 ay i-multiply natin sa divisor na 2. 7 times 2 equals 14. So, ilagay natin ang sagot sa ibaba ng 15. So, kung mapapansin mo, yung binax natin kanina ay siya ring sagot kapag minultiply natin ang 7 times 2. And then, ang kasunod nating steps ay subtraction or minus. So, i-minus lamang natin ito. So, unahin natin ang 5 minus 4 is 1. 1 minus 1 is 0. So, hindi na natin kailangang isulat ang 0 kapag nasa unahan. Next, after nating mag-minus, ang kasunod na steps ay bring down. So, ibaba lang natin ang 6. And then, repeat lang natin ang the same procedure. So, balik tayo sa compare. Ang 16 ba ay malaki kaysa sa 2? Yes. Kaya pwede na tayong mag-divide. So, 16 divided by 2 equals blank. So, ang gagawin natin ay hahanapin natin ang sagot na 16 sa paulit-ulit nating ipinlas kanina. So, mayroon bang sagot na 16 dito sa ini-add natin kanina? Meron. Kaya, i-box natin ito. And then, bibilangin natin ang lahat ng 2 sa itaas ng ibinax natin na 16. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, and 8. So, ito ngayon ang magiging quotient natin. So, ilagay natin ang 8 sa itaas ng ibinring down natin kanina na 6. And then, next na gagawin natin ay i-multiply. So, itong 8 at divisor na 2 ay i-multiply natin. 8 times 2 is 16. So, ilagay lang natin sa ibaba ang 16. So, kung mapapansin mo, ito yung ibinax natin kanina. Kaya, ang gagawin mo para hindi ka na mahirapan pang mag-multiply, ay tingnan mo na lang ang binax mong huli. At iyon ang ilagay na sagot sa multiplication. Ang kasunod na steps ay minus. So, 16 minus 16 is 0. So, mayroon pa ba tayong hindi na i-bring down? Yes, meron pa. So, i-bring down lang natin itong 8. At itong 0 ay hindi natin kailangang isulat. Next, after natin mag-bring down, ay babalik tayo ulit sa pinakaunang step natin, ang compare. So, itong 8 ba ay mas malaki kaysa divisor na 2? Yes. Kaya, proceed na tayo sa divide. 8 divided by 2 equals blank. So, hanapin lang natin ang sagot na 8 sa paulit-ulit nating ipinlas kanina. So, mayroon bang 8 na sagot sa ini-add nating 2 kanina? Yes, ito. Kaya, i-box natin ito. At, bibilangin natin ang 2 na nasa ibabaw ng ibinax natin. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 ang sagot. Kaya, isulat natin sa itaas ng 8. And then, next ay multiply. I-multiply lang natin ang 4 Times 2. So, 4 times 2 is 8. So, ilagay natin sa ibaba. So, napapansin mo ba na yung ibinax natin na huli ay ang sagot sa multiplication? Kaya sabi ko sa iyo, tatandaan mo kung ano ang huli mong ibinax. Dahil yun din ang magiging sagot mo kapag i-multiply mo ang quotient at divisor. Next, i-minus na natin. 8 minus 8 is 0. So, na-bring down na natin lahat ang dividend. Kaya, ang final answer natin kapag i-multiply ang 1,568 by 2 is 784. Now, to check our answer if it is correct, ay i-multiply lamang natin itong quotient na 784 by the divisor 2. Kailangan ang maging product natin o ang magiging sagot natin dito ay katulad lang ng nasa dividend natin. So, 2 times 4 is 8. 2 times 8 is 16. Carry 1. 2 times 7 is 14. Plus 1 is 15. So, ang sagot natin ay 1,568, which is katulad lang din ng nasa ating dividend. Kaya, ang sagot natin ay check or tama.